Panginoon nga ba talaga ang tatay mo o ang ating kalaban? Ikaw, ako, tayo lamang ang makakakilala at makakasagot kung sino nga ba tayo. Amen. Ngayon, tanungin mo ulit ang sarili mo. Let us ask ourselves, sino ako? Ano nga ba ako? At kung ano nga ba talaga ako ng ating Panginoon. Amen. Ayan, so samahan po ako ng makibukla na salita ng ating Lord sa John chapter 1, verse 12. Ang nakalagay po dito, but to all who receive Him, to those who believe in His name, He gave the right to become children of God. At sa Tagalog, sa Juan 1, verse 12, subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. So, amen. So, basta nawa ng ating Panginoon ang pagkakabasa sa Kanyang banal na salita. Amen. Napakasarap ng kantahan, alam. Napakasarap na maibigay mo ang 100% ng iyong papuri sa ating nag-iisang Diyos na buhay. Amen. Sabi niya, subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Amen. So, sino na ang tumanggap sa ating Panginoon? Sino na ang sumasampalataya sa ating Panginoon? Amen. So, lahat tayo dito ay anak na ng ating Diyos. Amen. So, kilala ninyong lahat kung sino ang Diyos o Panginoon natin. Amen. Kilala mo kung sino ang tatay mo. Amen. Kilala mo kung sino ang pinaglilingkuran mo. Kilala mo ba kung sinong inawitan mo kanina? Amen. Kilala natin lahat kung sino ang Diyos na buhay sa ating mga buhay. Pero ang tanong, kilala mo rin ba kung sino ka? Ang tahimik ka. Kilala mo nga ba talaga kung sino ka? Kaya ang tatalakayin o pag-uusapan natin ngayong umaga ay may pinamagatang, sino nga ba ako? Who am I? Amen? Amen. Sino nga ba dito yung nakapag-try na makapagpakilala sa harapan? Amen. Sa school, hindi nyo naranasan yung pakilala sa harapan? Pag in-interview kayo sa trabaho, hindi nyo naranasan magpakilala? Amen. Sa mga bata sa elementary, pag bagong pasok, ito talaga yung pinakaunan. Ipinapakilala nila ang kanilang mga sarili. Amen. Ako si Sheena, nakadara sa Barangay Tala, may edad na sikreto na lang muna. Amen. Ba't ba may edad dito? Amen. So, ipinapakilala natin ang ating mga sarili, lalo na sa harapan, kapag tayo ay isang baguhan. Yan ang mga karaniwan na sinasabi natin kung magpapakilala tayo sa school at meron tayong interview. Sa school, di ba, tatanungin ka ng teacher, sino ang mga magulang mo? Sino sa kanila or ano ang trabaho ng iyong mga magulang? So doon pa lamang, kapag sinabi ng estudyante kung sinong nanay at tatay niya, ay naku, estudyante ko ito ka, tigas ang ulo nito. Tigas ng ulo ng tatay nito ng estudyante ko ito. Amen. Nakaranas kayo ng gano'n. Yung anak niyo, estudyante pa rin ng teacher niyo dati. Amen. Tapos, kasabihin, ang trabaho ng tatay ko ay engineer. Amen. Ang trabaho ng nanay ko ay nagluluto lang po sa bahay. Ang trabaho ng tatay ko ay architect. Amen. So, dyan makikita, sa pagpapakilala mo, doon pa lamang, malalaman na ng mga guro or ng mga teacher kung sino sa mga magulang ng batang ito ang madaling lapitan kapag may pangangailangan sa school. Amen. Doon pa lang kapag sinabi mo kung sino ang nanay at tatay mo, alam na nila kung sino yung maaasahan
nagmula. Amen. Nakikilala ka nila sa pamamagitan ng kung kanino ka nagmula. Amen. Ano nga yan? Sa mga nagtutupad kasi, kinukuhaan ng biodata. Ay, kung gusto mo ba yung biodata? Parang di na uso yung biodata eh. Kaso kapag nagbasa ka naman ng CV, baka sabihin naman sa munisipyo, ay, may pera to, CV ang pinasa. Kaya ang mga nagtutupad, hanap ng biodata. Amen. So yan ay isang resume. Biodata o CV o curriculum vitae. Pag maghahanap ka ng trabaho, yan ang unang hahanapin sa'yo. Kaya nga dapat, diba, ang nakalagay dyan, lahat impressive, lahat maganda, lahat ng tinapos mo at lahat ng kaya mong gawin, ilalagay mo dyan. Tama ba? Bakit mo naman ilalagay dyan na nag-design ka sa dati mong trabaho? Diba, hindi mo ilalagay. Bakit mo ilalagay dyan na natanggal ka? Eh, mag-a-apply ka. Siyempre, doon ka nila makikilala. Amen. So, lahat na nakasulat dyan, aminin yung lahat. Hindi natin inilalagay ang pangit kung hindi lahat ng maganda. Bakit? Kasi dyan pa lamang makikita na nila o ng taong titingin sa resume mo kung anong klase kang tao. Dyan pa lamang makikilala ka na nila. Amen. Kaya minsan, di ba parang ang unfair? Bakit kailangan nilang tignan yung mga ganyang bagay? Bakit kailangan nilang tanongin kung sino ang nanay at tatay ko? Bakit kailangan nilang malaman kung kanino ako nagmula? Kung ano ba yung puno, siya rin ang bunga. Kung ano nga ba ang ugali ng ama, dapat maging ugali ng anak. Kung nag-apply ka bilang sekretarya, pero wala ka namang experience, ibig bang sabihin nun, hindi mo kayang gawin ang ginagawa ng sekretarya? Baka lang. Amen. Hindi nga ba natin kayang gawin kung ano man ang mga bagay na hindi natin nakisulat dyan sa resume na yan? Amen. Bakit nga ba may mga taong ganun tayo tignan o kilalanin? Sabi nga nila, kung ano daw ang puno, siya ang bunga. Puno po ng ano yan? Kulaan mo. Ay, very good. Ganyan ba talaga ang puno ng mangga? Yan ay puno ng mangga. Ang tanong, pwede ba yung tubuan ng mansanas? Pwede ba yung tubuan ng bayabas? Ng lanson? Pwede kaya? Pwede kaya yung lagyan ng or tubuan ng santol? O kaya imagine ninyo na saging yung tutubo dyan. Amen? Pwede kaya? So itong manggang ito, ang bunga niya din ay mangga. So tignan nyo na ngayon, namunga na. Ayan na. So mangga na rin ang lalabas dyan. Sino dito yung nakakaalala dito ng turo ko last pa na may pinamagatang sino ang tatay ko? May nakakaalala ba? Amen. Doon tinalakay natin kung sino at anong klase ng tatay meron tayo. Ngayon, kilala mo nga ba talaga kung sino ang tatay mo? Sino nga ba ang tatay mo? Babalik tanawin lang natin. Kung sinasabi natin na ang tatay ko ay ang Panginoon, ang tatay ko ang pinakamakapangyarihan sa lahat, ang tatay ko ay mahabagin, ang tatay ko ay mapagmahal, ang tatay ko ay mabuti, ang tatay ko ay masipag magdasal, ang tatay ko ay mahaba ang pasensya. Kung ang tatay mo ay ganun, at anak ka niya, dapat ganun ka din. Dahil kung anong puno, siya ang bunga. Amen. Sampalakpak muna sa ngayon, sabihin mo, ako ay mabait. Nagsabi. Sabihin mo ngayon, ako ay mabait. Ako ay maunawain. Ako ay masipag. Ako ay mapagmahal.
sino at kanino ka nagmula. Dahil alam mo nagmula ka sa pamilya ng mabubuti, kailangan ikaw din ay maging mabuti. Amen. Ulit niya, ang tatay ko ay mahabagin, ako ay maunawain. Ang tatay ko ay masipag, so dapat tayo masipag. Pagkargan sa mga sagot. Question mark na yun ba? Ang tatay ko ay masipag magdasal. Ako ay masipag magdasal. Ayaw nyo pa rin? Ayaw nyo na exclamation? Gusto nyo ano? Question mark. Amen? Sabi nga po sa 2 Hari 21 verses 20 to 22. Katulad ng kanyang amang si Manases, ginawa rin ni Amon ang mga bagay na hindi kalugod-lugod kay Yahweh. Sa 21, tulad ng kanyang ama, naglingkod at sumamba rin siya sa mga Diyos-Diyosan. Sa 22, tinalikuran niya si Yahweh, ang Diyos ng kanyang mga ninuno, at sinuway ang mga utos nito. Tingnan nyo ako ulit yung naka-underline. Katulad ng kanyang ama, si Manases, ginawa rin ni Amon. So, katulad ng kanyang amang si Ronald, ginawa din ni Brian. Katulad ng, hindi ko lang magtatay mo. Kaya katulad ng kanyang amang si Brother Totoy, ginawa rin ni Jemima. Amen. Tatawa kayo ha. Katulad ng nanay niyang si Nanay Agnes, ginawa rin ni Sister Lady. Amen. Huwag niyo naman gawin yung 21, yung sa dulo ha, na ang mga bagay na hindi kalugod-lugod kay Yahweh, ang siyang tutularan. Amen. Sabi nga sa binasa natin, ginaya ni Amon kung ano ang nakagisnan niya sa kanyang mga magulang. Tinulad ni Amon ang nakikita niya sa mga nakakatanda sa kanya. Amen. Bakit? Kasi kung ano yung nakikita nila na ginagawa ng matanda o ng taong iniidolo nila, yun ang gagayahan nila. Amen po ba? Amen. Dahil ginagawa mo nga eh. Ibig sabihin, pwede. Nagets niyo po ba? Sa lahat ng matatanda na sa pananampalataya at pagkakilala sa ating Panginoon, magsabi ng praise God. Praise God. Magsabi ng amen ang lahat ng anak ng Diyos. Amen. Amen. So lahat po tayo na nandirito at nakakakilala sa ating Panginoon ang tutularan at iidolohin ng mga taong baguhan. Tama po ba? That is why we have to be a good example. Tahimik ang mga anak ng Diyos. Be a good example. Siguraduhin mo na ikaw ay maging isang mabuting ehemplo sapagkat may mga taong nakatingin sa atin upang gawin tayong kalakasan. Kung nakikita ka nila na gumagawa ng kasalanan, gaya ng ano? Gaya ng ano? Paano kung di ka nakikinig sa salita ng Lord? Paano kung ikaw ay wala ng ginawa kundi dalhin niyang katabi mo? Wala ka ng ginawa kundi mag-cellphone habang may nagsasalita dito sa unahan. Sa palagay mo ba, nagiging mabuti kang ehemplo? Alam mo ba kung ano pa yung pinakamasakit? Kapag tinama ka ng kapatiran o ng kahit sino pa man sa atin, kapag sinabihan ka na huwag ganito, huwag ganyan, ano ang isasagot natin? Bakit naman si Juan? Ganito siya pero okay lang. Bakit naman si Pedro? Ganyan siya pero hinahayaan nyo lang. Amen? Kaya nga mga kapatid, know who
Kilala mo ba talaga ang tatay mo? O tuwing may problema ka lang? Ang Panginoon nga ba talaga ang tatay mo? O ang ating kalaban? Ikaw, ako, tayo lamang ang makakakilala at makakasagot kung sino nga ba tayo. Amen. Ngayon, tanungin mo ulit ang sarili mo. Let us ask ourselves, sino ako? Ano nga ba ako? At kung anak nga ba talaga ako ng ating Panginoon? Amen. Palakpak natin sa ating Amen. Sabi nga, always make sure to glorify God in everything. In everything. In everything you do. Always make sure to glorify God in everything you do. Everything. Huwag kayong mamimili kung saan nyo lang itataas ang pangalan ng ating Panginoon. Always make sure in everything you do. Siguraduhin mo na di mapapahiya ang tatay natin sa lahat ng ginagawa natin. Sabi nga, ano nga ba ibig sabihin ng MYFP? Make your mama proud. Ngayon, sabihin natin, let God or make God be proud. Let God be proud to us. Glorify Him in everything you do. Di ba kapag ang galing-galing ng anak natin, sabihin nila, ay, anak ni Sister Sheena yan. Joke lang. Joke lang. Ay, ang galing-galing naman ng batang niya. Anak yan ni Maria eh. Ang talino kasi ni Maria, kaya ang talino rin ng batang niya. Ay, anak kasi yan ni Ana, kaya mahaba ang pasensya. Anak kasi yan ni Fe, kaya ang tahimik din. Amen. Kapag ang anak mo ay magalang, sasabihin sa'yo, ang galing naman ng mga magulang na nagpalaki dyan. Tama? Dapat ganun din tayo. Sasabihin ng kalaban, grabe tong si Jimena, anak talaga ng Lord. Grabe tong si Sister Batek, anak talaga ng Lord. Grabe tong si Sister Myla, anak talaga ng Lord. Dapat ganun. Dapat ganun. Yung nabibigkas ng kalaban. Anak pala talaga ni... Ay, huli. Sabihin ng kalaban na, anak pala talaga ng Lord si Juan. Dahil napakabuti niya at matulungin. Anak pala talaga ng Lord si Sister Chris. Kasi mahaba ang kanyang pasensya. Amen. Dapat ganun tayo na ipagmamalaki ng ating Panginoon. Ano tayo ipagmamalaki ng Lord? Paano sabihin ng Lord, anak mo yan si Sister Sheena? Kaso, iksi ng pasensya. May kaso. Ano yan? Anak ko yan. Hirap magsalita. Ang hirap palang tumayo dito sa unahan. Talaga. Para sasabihin ng Lord na anak ko yan, taong yan. Kung nakikita naman niya na gumagawa ka ng hindi kalugod-lugod sa kanyang harapan. Alam niyo na, Lord, hindi pwedeng ganon. Amen? Paano sasabihin ng Lord na anak ko yan si Brother Totoy? Pero hindi naman niya nakikita dito tuwing linggo, di ba? So, dapat laging na ipagmamalaki tayo ng ating Panginoon. Anak ko yan. Anak ko yan. Anak ko yan. Amen. Anak ka talaga ng Lord kasi kahit anong temptasyon na ibigay sa iyo ng kalaban, kaya mong paglabanan at hindi ka kakagat. Amen. Isang amen nga. Amen. Isang malakas na palakpak para sa lahat na hindi nagkakagat sa mga temptasyon. Wala ang palakpak niyo. Maganda at matibay ang pananampalataya niya o natin sa ating Ama kapag kaya natin iwasan ang lahat ng bagay na hindi kinalulugdan ng ating Panginoon. Amen. Kapag natitempt ka pa, hindi ba matibay yung faith mo? Kapag natitempt ka pa, hindi mo pa ma-declare na isa kang anak ng Diyos. Kapag
kapag natetempt ka pa, hindi ko pa kilala kung sino ka nga ba talaga. Huwag puro-turo lang. Ay, bubuk. Ayan sila. Sinala mo na yung sarili mo. Huwag puro-turo lang na maging mabuti, pero hindi naman natin kaya magpakabuti. Huwag puro-turo lang na magpatawad, pero hindi naman natin kaya magpatawad. Di pwedeng turo lang tayo ng turo na pwede natin o kaya dapat natin mahalin ang ating kapwa. Pero hindi naman natin kaya mahalin. Hindi natin pwedeng sabihin na ang Lord natin ay mapagpatawad kung ikaw mismo na anak niya ay hindi marunong magpatawad. Hindi natin kaya sabihin o hindi natin pwedeng sabihin na ang tatay ko o ang Diyos na sinasamba ko ay buhay at totoo at kumikilos sa buhay ko kung hindi naman nakikita sa mga buhay natin. Hindi makikilala o hindi natin pwedeng sabihin na ang Diyos ay mapagmahal kung lagi ka namang galit sa kapitbahay mo. Hindi pwedeng puro lang salita. Hindi pwedeng puro lang. Practice what you preach. Practice what you hear. Practice the Word of God. Di puro salita, di puro turo, di puro buka ng bibig, hindi puro wag ganito at wag ganyan. Dapat ganito, dapat ganyan. Always, always, make sure na ikaw mismo kaya mong gawin ang lahat ng sinasabi mo. Always, make sure to practice what you hear. Always, make sure to practice the Word of God. And always, practice what you preach. Gawin mo muna bago mo ipagawa sa iba. Amen! Your beliefs don't make you a better person. Your behavior does. Amen? Palakpakan ulit sa mga. Hindi ka kayang gawing mabuting tao ng pinaniniwalaan mo. Hindi ka kayang gawing mabuting tao ng binabasa mo. Hindi ka rin kayang gawing mabuting tao ng napapakinggan mo kung hindi mo naman i-apply sa sarili mo. Magiging mabuting tao ka lang sa pamamagitan ng mga ginagawa ng bawat isa sa atin. Amen? Amen po ba? Sabi nga po, sa mga nanliligaw dati, di ba kapag may nanliligaw sa inyo, ano sinasabi sa inyo? Okay lang yan. Kahit na pabigay-bigay lang siya ng roses, hindi man niya masabi lahat. Action speaks better than words. Alam niyo ba yan? Natatandaan niyo yan? Ay, nung high school ako, lagi kong sinasabi yan. Amen. Sabi nga, action speaks better than words. Pero paano nga ba tayo magiging mabuting tao? Paano nga ba natin talaga maiintindihan kung ano yung dapat natin gawin? Paano ba talaga natin masasabi na dapat maging mabuti tayo? At paano natin malalaman kung ano ang ating mga dapat gawin? Amen. Sabi nga po, kilalanin mo muna talaga kung sino ka. Kilalanin mo muna kung sino nga ba ang tatay mo. Dahil sa pamamagitan nun, malalaman mo kung sino ang iidolohin at tutularan mo. Amen. Sino ka nga ba talaga? Ako nga ba talaga si Sheena na anak ng Diyos o anak ng kalaban? Ako nga ba talaga si Sister Madette na anak ng Diyos o anak ng kalaban? Ngayon sabihin mo sa sarili mo yan. Sabay-sabay tayong lahat. Ako nga ba talaga? Sabihin pa nga natin. Lamyang-lamya naman eh. Ako nga ba talaga?
ako ng kalaban. Ang tatay mo nga ba ay ang Lord o si Satan? Amen. Paano nga ba talaga natin malalaman kung sino ang tatay natin? At paano nga ba talaga natin malalaman kung sino talaga tayo? How? Hindi nyo na natatandaan kung paano? How? How? Nakalimutan nyo na agad. Iisang linggo pa lang ang hagdaan. Malalaman natin kung sino ang tatay natin, anong klase ng tatay natin, at ano ang ugali ng tatay natin through the Bible or divine blueprint. Sabi nga naturo ni Sister Amy. Basahin mo yan para makilala mo kung sino ang tatay mo. Basahin mo yan para mas makilala mo kung sino ka. Basahin natin to para mas makilala natin kung anong klase ng pamilya tayo nagmula. Huwag display sa bahay. Huwag palamuti sa bahay ang Bible na yan. Huwag pabigat sa bag. Meron niyang may dala. Pabigat naman sa bag. Hindi mailabas-labas. Amen. Huwag natin gawing display ang Biblia. Huwag natin gawing pabigat sa bag. Basahin natin siya para mas makilala kung sino ang tatay natin. At sa pamamagitan nun, makikilala mo talaga kung sino ka. Sino nga ba tayo? Sa bawat ginagawa natin, dapat alam natin kung mag-glorify nga ba ang ating Panginoon or hindi. Dapat sa bawat ginagawa natin, nakikita natin or iniisip natin kung may pagmamalaki ba talaga ng Lord at masasabi niya na, anak ko yan. Amen. Pag lumabas ka sa loob ng templo ito, sino o ano ang unang-unang nagagawa ninyo? Bukod sa kakain. For example, may nakita ka. Tagal mo nang hindi pinapansin at galit nga sa'yo. Nakakasalubong mo ngayon. Ay, Diyos ko. Sa dami-dami naman makakasalubong itong tao kang ito. Ngayon, kung nagbabasa ka ng Biblia, makikita mo at malalaman mo kung ano ang dapat mong gawin pag nakita mo ang taong pinag-iisan mo. May nakalagay ba sa Bible na iwasan mo? May nakalagay ba sa Bible na umiwas ka ng daan? Hindi ba't ang nakalagay dyan? Magpakumbaba ka at ibaba mo ang iyong sarili. Bakit? Lagi nating tatandaan na kung sino man ang nagpapakumbaba ay siyang itataas ng ating Panginoon. Amen. Kapag may umakit sa'yo, tara, mag-inom naman tayo. Sarap. Minsan lang naman. May okasyon lang naman. May nakalagay ba sa Biblia na magpakalasing ka? May nakalagay ba sa Biblia na uminom ka ng marami? Alam ko, sasabihin niyo sa akin, sis, may nakalagay doon, uminom ang mga taong masakit or may karamdaman sa tiyan. Amen. Pero hindi sinabi ng Lord na mag-stay ka dyan at uminom ka hanggang maubos mo at makabili ka ulit ng panibagong bote. Amen. Kapag ikaw ay nakakita ng pera sa loob ng bahay mo, nakalagay ba sa Biblia na angkin mo? Nakalagay ba sa Biblia na ibulsa mo? Sasabihin niyo, oh, thank you. Bigay ito ng Lord sa akin. Amen. Ba't kayo natatawa? Pag ba isang linggo yung nakita niyo, saka namin niyo kayo may-ari, sasabihin niyo, oh Lord, thank you. Bigay ito ng Lord. Amen. Nakalagay ba sa Biblia na iuwi mo na yan? Di ba hindi? Lahat ng gusto niyong mangyari o gusto mangyari ng Lord sa buhay mo, dyan nyo lang makikita. Kaya, kung wala kayo niyan, paano mo masasabi na kilala mo ang tatay mo? Paano mo masasabi na kilala mo nga talaga
kung sino ka. Sino may Bible? Sino may Bible? Taas ang kamay. Amen. Ayan. At sino wala? Wari ko na kayo walang magtataas. Amen. Sabi nga, di ba, kaya natin bumili ng milk tea. Tama? Pag may bagong bukas na milk tea, sige, tara. Bili tayong milk tea. Mahal! Okay lang, try lang natin kung masarap. May pang-unless ang gibsan. May pag-mall. May pagbili ng token para sa mga anak. Pero pambili ng Biblia para makilala mo ang iyong ama, wala ka. Amen. Alam ko, sabihin niyo sa akin, ang tatay ko kasi wala. Ang tatay ko kasi hindi ko kilala. Yung tatay ko pinagistan, kapay na. Yung tunay kong tatay, ayaw ko kilalanin. Kaya ang tatay ko ay ang Lord. Amen. Ang tatay, sasabihin niyo sa akin, ang tatay ni Sister Badet ay si Brother Ronald. Amen. Ang tatay ni Sister Elaine ay si Brother Henry. Ang mga tao niyan ay ginagawa ng ating Panginoon. Pero tayong lahat, tayo ay anak ng ating Diyos. Amen. Kaya sabi ni Pastora, diba, lagi ko yung, lagi na yun yung tinatandaan ko. Ang mga anak ko ay hindi ko anak. Anak yan ng Panginoon. Kaya lahat ng pangangailangan nila ay sa Diyos magagaling. Naiiyak ako. Kasi, pag pala binigay mo sa Lord at sinabi mo sa Lord, Lord, anak mo ito. Alam kong ikaw ang magbibigay ng lahat ng kakailanganin nila. Magugulat ka na lang talaga na natatapos ang linggo na naipuprovide ng tunay nilang ama ang lahat ng kanilang pangangailangan. Amen. Kaya kilalanin natin mabuti kung sino tayo. Kilalanin natin mabuti kung sino nga ba ang tatay natin. Ano nga ba ang ugali ng ating nag-iisang Diyos na buhay. Isa sa ugali ng ating Panginoon ay mahabagin. Ano pa? Isa sa ugali ng ating Panginoon ay mapagmahal. Masigasig. Di makasarili. Madaling lapitan. Laging nananalangin. Mapagpakumbaba. Mapagpasensya. At higit sa lahat, mapagpatawad. Ilan lang yan sa ugali ng ating Panginoon na makikita natin sa Divine Blueprint o Biblia. Kaya kung anak ka ng Panginoon, dapat alam mo o makibahagi ka. Makibahagi man lamang tayo sa iba't ibang ugali na meron ang ating Ama. Ang tatay ko ay mahabagin. Kahit paano ako'y mahabagin na rin. Ang tatay ko ay mapagmahal. Kahit paano ako'y mapagmahal. Ang tatay ko ay masigasig. Kahit paano tayo ay maging masigasig. Ang tatay natin ay hindi makasarili. Dapat kahit paano tayo ay hindi makasarili. Ang tatay natin ay madaling lapitan. Dapat kahit paano tayo din madaling lapitan. Ang tatay natin ay laging nananalangin. Dapat tayo din laging nananalangin. Mapagpakumbaba, mapagpasensya at mapagpatawad. Dapat tayo din kahit paano maging mapagpakumbaba, mapagpasensya at maging mapagpatawad. Kaya kung anak ka talaga ng ating Panginoon, dapat meron ka man lang mapitas o mahawakan sa ugali ng ating Diyos Ama. Hindi lamang yan ang ugali niya. Napakaraming magagandang ugali ng ating Panginoon na pwede nating manahin o pwede nating gayahin, tunaran at idolohin. Ang Panginoon ang idolohin natin, siya ang ating Ama. Siya ang tignan natin. Amen. Ang tularan natin ay ang ating Panginoon. Alam ko, dito sa church na to, kahit papaano, ang bawat isa ay
ay binibigyan or tinitignan ng bawat isa din ng idolo nila. Amen. Ako kasi, gusto kong tularan si Pastora, si Pastor Bernie, na Saturday ng gabi or Sunday ng madaling araw, sila gumagawa ng lesson, pero kaya nilang i-deliver ng nararamdaman at na ibibigay nila kung ano yung gusto ng ating Panginoon. Yun. Amen. Si Sister Badet, siguro may isip niya, sino nga ba yung taong gusto kong tularan? Amen. Dito sa loob ng church, dito sa loob ng templo. Si Sister Eileen, hindi natin alam, gusto niyang tularan si Sister Edwina. Kunwari lang, naman. Si Sister Edwina, kunwari gusto niyang tularan si Brother Clark. Kunwari lang din. Hindi natin masasabi. Ang bawat isa ay may kanya-kanyang tinitignan na kalakasan. Tama po ba? Kaya dapat tayo ay maging aware. Maging aware po tayong lahat kung ano yung ginagawa ng bawat isa. Maging aware tayong lahat kung ano nga ba ang ginagawa natin sa loob at sa labas ng templo. Maging aware tayo kung ano ang ginagawa natin sa harap at sa likod ng ating mga nasasakupan. Awareness. Di ba may month yun? Month of awareness. Maging aware tayo lahat. Maging aware tayo sa ating mga ginagawa. Si Sister Mimang dapat maging aware siya sa ginagawa niya dahil siya ay tinitignan at gusto kong tularan. Bakit? Lahat ng instrumento ay alam na Sister Jemima. Alam niya mag-drum, alam niya mag-gitara, alam niya mag-piano, at alam niya na yun yung isa sa gusto ko sa kanya. Si Sister Grace, dapat maging aware siya sa kanyang ginagawa dahil sa haba ng pasensya niya, yun ang gusto kong tularan sa kanya. Nagtatawa siya. Amen. Tayong lahat ay may kanya-kanyang ugali. Hindi naman tayo masamang tao, tama? Slide lang. Kahit pa paano, ako naman ay, ano sasabihin ko? Huwag na lang ako. Kahit si Sister Badet, kahit na anong pagdaanan niya sa buhay, makikita mo pa rin siya nananalangin. Si Sister Inen, kahit na anong pagdaanan at harapin niya sa buhay, makikita mo pa rin siyang tumatayo dito. Si Brother Totoy, kahit gaano siya kahirap na pumunta dito sa church, makikita mo pa rin siya dito. At take note, hindi ko nalilate si Brother Totoy. Si Sister Marla, kahit na anong hinaharap niya sa buhay, nandito pa rin siya, nakaupo at nakikinig sa salita ng ating Panginoon. Si Brother Joseph, kahit na anong busy niya sa umaga, gumagawa pa rin siya ng time para makakapakinig sa salita ng ating Panginoon. At lahat tayo ay ganon. Meron pa rin tayong ginagawa para maitaas at mapaluguran ang pangalan ng ating Panginoon. Tama po ba? Lahat na may ginagawa para maitaas ang pangalan ng ating Lord. Magsabi ng praise the Lord. Dahil hindi ako naniniwala na wala kayong mabuting ginagawa para maitaas ang pangalan ng Lord. Bakit? Dahil anak tayo ng ating Panginoon. At ang Panginoon natin ang siyang nagpamana ng mga mabubuting gawa na yan. At simula nang tinanggap natin ang ating Panginoon bilang tagapagligtas at bilang Ama natin, ang isa sa mga ugali ng ating Ama ay nakuha na ng bawat isa at magkakaroon ang bawat isa. Let God be proud of us. Sa lahat ng gagawin mo paglabas ng templo ito, maitataas ko ba ang pangalan ng tatay ko? Maiko-glorify ko ba ang pangalan ng tatay ko? Kung tataya ako sa loto, maitataas
maitataas mo ba ang pangalan ng tatay ko? Kung magsisinungaling ka, maitataas mo ba ang pangalan ng tatay mo? Kung makikipag-away ka sa labas, maitataas mo ba ang pangalan ng tatay mo? Lagi natin tatandaan, in everything, always make sure that we will glorify the name of our Father. Hayaan mo naman maging proud ang tatay natin. Gumawa tayo ng magagandang bagay sapagkat isang araw sasabihin sa iyo ng ating Ama, anak nga talaga kita. Anak nga talaga kita. Anak nga talaga kita. So isang malakas na palakpak sa ating Panginoon. At para sa mga hindi pa nakakakilala kung sino talaga ang tatay nila at kung sino ba talaga tayo, tanggapin niyo yung gospel ng ating Panginoon. Tanggapin niyo yung gospel sa 1 Corinthians 15 verse 1 to 4 na ang Diyos ay namatay, inilibing at nabuhay na magmuli para tubusin ka sa lahat ng iyong mga kasalanan, para mapabuti ka at maging mabuting anak ng ating Diyos at maisasama mo para lamang natin yan sa pamamagitan ng Acts 2:38. Let us repent, be baptized, and we will receive the Holy Ghost. Dahil yan ang magtuturo sa atin para malaman natin, para makilala natin kung sino ang ating Ama at kung sino nga ba talaga tayo. For the last time, let us ask ourselves, sino nga ba ako? Ako nga ba ay anak ng Diyos o anak ng kalaban? So yun lamang